pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamahinga, muling pumasok si Jesus sa sinaguga at nagturo. May isang lalaki roong tuyot ang kanang kamay. Sa hangad ng mga eskriba at mga parisiyo na maparatangan si Jesus, nagbantay sila upang tingnan kung siya'y magpagaling sa araw ng pamamahinga. Subalit batid ni Jesus ang kanilang mga iniisip. Kahit sinabi niya sa lalaking tuyot ang kamay, "Halika rito sa unahan." Lumapit naman ang lalaki at tumayo roon. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Tatanungin ko kayo, alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay?" Tingnan ni Jesus ang nasa palibot niya at sinabi sa lalaki, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat nga niya ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Nagngingit-ngit sa galit ang mga eskriba at mga parisiyo at pinag-usapan nila kung ano ang dapat gawin kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa Lunes tayo ng ika-23 ng linggo ng karimang panahon sa unang taon ng ating pagdiriwang. At ang atin pong paksa ay tungkol sa araw ng Panginoon. Ang Panginoon ay Panginoon ng kabutihan. At dahil sa kanyang kabutihan, nilikha niya ang lahat, pati na ang tao ay nilikha niya. At pagkatapos ng kanyang paglikha, siya'y namamahinga at pinabanal ang araw ng kanyang pahinga na tinatawag na Sabat. Sa kabila ng kahinaan ng tao, na kung saan umiiral ang karupukan ng tao na nagkasala, iniligtas pa rin ng Panginoon dahil mahal niya ang kanyang hinirang na bayan. Kaya sa ating unang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa Colosas, Kapitulo 1, verso 24 hanggang Kapitulo 2, versikulo 3, sinasabi ni San Pablo na siya ay hinirang na lingkod ng Diyos na kanya pong ipahayag ng lahat ang nakatago o ang lihim na hiwaga ng Diyos, na ang Diyos ay nagliligtas sa pangitan ng Poong Hesus. At dahil dito, lahat, mga Hintil at mga Hudyo, ay iniligtas dahil sa kabutihan loob ng Diyos. Kaya sinasabi sa ating Salmo, 61, versikulo 8, ang kaligtasan at ang karangalan ay nanggagaling sa Diyos dahil sa kanyang kabutihan. Kaya ang kabutihan ng Diyos ay napahayag sa kabila ng ibang mga pananaw, kalakaran, pamamaraan ng tao sa pag-unawa ano ba ang Sabat.
Sabat, araw ng Diyos, at dahil araw ng Diyos, mamahinga. Itong Sabat, makikita rin natin sa iba't ibang tradisyon, lalo na ang mga tradisyon sa gitnang silangan gaya ng Inumailis. At makikita rin natin sa tradisyon ng mga Hudyo na tinatawag na Tanak mula sa salitang Torah. Torah tungkol sa mga aklat ng kautusan. Ang na ay mula sa Nabiim, aklat ng mga propita. At ang ke ay mula sa Kitubim, aklat ng karunungan. At doon nakasaad ano ang kahulugan ng Sabat o araw ng pamahinga. Para sa mga Hudyo, lalo na sa mga Israelita na bahagi sa pamilya ni Jacob o Israel na naalipin doon sa Ehipto, ang araw ng pamamahinga o Sabat ay pagbibigay katarungan na sila ay hindi mapilit na magtrabaho araw-araw, mabigyan sila ng pamamahinga sa isang linggo. At yung pamahinga nila ay araw para sa pagpupuri, pagpupugay at panalangin para sa Diyos na si Yahweh. Kaya napakahalaga. At upang ito ay mabigyan pa ng malalim na kahulugan, isinulat sa iba't ibang mga nakasulat na tradisyon. Kaya atin pong makita sa aklat ng Henesis Kapitulo 2, versikulo 3, na ang Sabat ay nagsimula dahil sa pagkatapos ng paglikha ng Diyos ng lahat at ng tao. Siya ay namahinga. At sa panahon na iniligtas ang hinirang ng Diyos na mga Israelita, natin po makita sa aklat ng Exodus, Kapitulo 16, versikulo 23 hanggang 30, ang pagkuha ng mana o pagkain mula sa langit ay pinipigil sa panahon ng Sabat dahil araw ng Panginoon. Kaya ating makita sa aklat ng Exodus, Kapitulo 20, versikulo 8 hanggang 11, na ito ay bahagi ng 10 utos o Decalogue, na ang pangatlo na utos ay igalang natin ang araw ng Diyos, araw ng pahinga. Dahil ang Panginoong Diyos ay Kanya pong pinagpala ang araw ng pangpito o Sabat. At ito ay nagiging banal at dapat ang lahat ay patungkol sa Panginoong Diyos. Sa kabila ng mga araw ng pamamahinga o Sabat, mayroon ring tinatawag na Yom Kippur. Yom Kippur ay panahon na kung tinatawag na Sabat ng lahat ng mga Sabat. Ibig sabihin, araw ng pamamahinga sa lahat ng araw pahinga. Natin po makita sa aklat ng Leviticus, Kapitulo 16, verse 31, na kung saan sa panahon ng Yom Kippur, ang lahat ay mamamahinga. Pati ang lupa ay hindi sakahan. Pati ang trabaho ay hindi gawin. At kung anumang nakuha o di nahiram ay patawarin na dahil araw ng Panginoon at pinugpuri ang lahat, pinabanal ang lahat. Kaya sinasabi na ang araw ng Sabat ay tunay na araw ng Diyos, ang paggawa ng mabuti. Ngayon, dito sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 6, verses 6 hanggang 11, mayroong isang tao na tuyot ang kamay, paralyzed ang kamay, napunta doon sa sinagoga at doon nagtuturo ang ating Panginoon sa panahon ng pamamahinga o Sabat. Binantayan siya ng mga iskriba at parisiyo, sapagkat ito mga parisiyo at mga iskriba nagbabantay lang upang mayroon silang maiparatang sa mga gawa ng Panginoong Hesus na ito ay gagawa ito ng paglabag sa kautusan, paglabag sa tinatawag na araw ng pamahinga o Sabat. Kaya ang ating Panginoon ay nagtatanong ngayon sa lahat ng tao kung alin ba ang nakakabuti, ang
sa versikulo 9, paggawa ba ng masama o kasalanan o paggawa ng mabuti at pagliligtas sa panahon ng Sabat o araw ng pahinga? Hindi makasagot itong mga eskriba at parisiyo sapagkat sila ay nag-iisip ng masama. Ibig sabihin, gumagawa ng masama. Samantala ang ating Panginoon ay Kanya pong pinagaling ang may naparalyze o tuyot ang kamay. At kanang kamay, napakahalaga po yan sa mga taga-gitnang silangan sapagkat ang kanang kamay ay isang kamay na pinagpala ng Diyos. At dahil pinagpala ng Diyos, ito yun ang dapat na bibigyan ng pagpahalaga. Kaya kung natuyot, ibig sabihin, hindi na ito makapagpapabala. At dahil sa pagaling ng ating Panginoon, Kanya pong ipinapahayag na ang Diyos ay Diyos ng kabutihan at Siya na salita ng Diyos na nagkatawang tao, Kanyang pinapahayag na ang araw ng panghinga ay nasa kapangyarihan ng Mesiyas, nasa kapangyarihan ng Poong Isus Nazareno. Ang araw ng pahinga ay para sa atin na mga Kristiyano ay ating ginagawa sa panahon ng linggo. Paano ba natin ito pinahalagahan at ginawang banal? Paano ba natin nasintro ang ating puso at ang ating isipan upang sa araw ng Diyos, sa araw ng panghinga, ay atin pong napahalagahan ang Diyos? Pero para sa atin sa ngayon, bawat araw, bawat minuto at oras ay araw ng Diyos. Kaya dapat atin pong irespeto, igalang, at pakabanalin ang lahat ng oras at lahat ng araw sa pamagitan ng paggawa ng mabuti. Naway, Diyos lagi ang siyang sentro ng ating mga puso upang tayo ay marunong magmahal sa Diyos at magmahal sa kapwa kaya ng pagmahal sa sarili at gagawa ng mabuti sa lahat ng oras at sa lahat ng araw para sa Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos.